Andito, naku, ito yung Ben Tulfo. Marcoleta din ito eh. Usapin naman natin ng isa sa mga Marcoleta din ho to, mga kababayan eh. No, inirereklamo yung ginagawang hearing ni Marcoleta doon sa Senado ni Ben Tulfo. Kesyo daw kung ano-ano, kung ano-ano lang. pinangalanan ni Senador Pero mga boss, napanood ko yung hearing ni Marcoleta sa Senado. Ang gulo. Putrages na yan. No, hindi alam kung sino yung mga uunahin eh. Kaya nga ho, nagwala din si ano eh. Si Senator Rapi Tulfo eh. Mr. Chair, anak ng tinapa, maging fair ka naman. Bias eh. Uminit ulo ni Marcoleta doon. Bias eh. Ako, dalawang tanong. Sila, anli tanong. Anli tanong ho, yung mga senador ni Duterte. Yun po, no? Yung mga alam niyo na, yung mga malalaki ang kanilang ambag na mahinto yung impeachment. Anli tanong, kaya nagreklamo si Tulfo. Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong nga sa'yo, Ben, no? May Pero ang tanong sa'yo, Ben, nakapelo ka ba si Marcoleta o hindi? Nasabi. Your Honor, mukhang nakapelo ka ho. No? Boss Mark, ipadali mo ang Spratly Island kung asan na kasi natahimik yata kay Duterte pa yan. galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Personal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when he said something like, pwede naman Sabi ni Telma Palpalatok, Sir, ingat po tayo kasi nag-warning yan. Ididemanda niya mga basher. Abo, sige, ayoko na nga. Ayoko na. Hindi na ako magsasata. Ayoko na, Marcoleta. No? Napakabalat sibuyas nyo naman. Pupunta kayo diyan sa sa gobyerno, gusto nyo nandiyan kayo. Tapos ayaw nyo nang mapag-uusapan kayo. Napakaburat sibuyas ninyo. Kung ganun. 'Di ba? Sige, hindi na kami magsasalita laban sa inyo. Hindi na, okay na. No. Burat sibuyas pala kayo eh. Okay. Sige na, tuloy mo na nga, Ben Tulfo. conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko, Ito, mga bossing, yung Senate Blue Ribbon Committee na yan, pangtakip na lang ho yan. Yan ang nakikita ko dyan. Pantakip na lang ho yan, mga kababayan, doon po sa mga senador. No? Mga kapwa nila, senador. Mga bossing. Maniwala ho kayo. Nakikita nyo kapag ka napag-uusapan yung Duterte, kapag ka naililinya na sa Duterte, bigla nang humaharang si Marcoleta. Bigla nang kokontra, bigla nang papasok si Marcoleta. Tapos kapag yung ganito napapansin sila, ayun, pupunta doon sa Net 25, magsusumbong doon sa Net 25. 'Di ba? Ganito kung ako ayaw nila akong pakinggan, kung ako hindi nila ako nirerespeto, magpresenta sila. Doon magsusumbong. No, kasi meron dalawang chuwariwap nga daw. Sabi, may dalawang chuwariwap. Nakausap si Marcoleta doon at doon magsusubo. Ay, oo nga, Sen. No, tama. Utuan blues, mga kababayan. na posible, pala magka-grandstanding ng ilan dyan, so nasaktan siya roon, naging personal yan. Ito naman siguro senador na to, masyadong sensitive, napipikon. Ay, napipikon ka pala, Marcoleta sabi ni Ben Tulfo, burat sibuyas ka daw.
Sabi, balat, sibuyas ka daw. Sa may kurakot na politiko, gayahin natin ang Indonesia, sabi ni Junior Yabes. Naku, wag, uy. Yung mga sinusunog, yung mga bahay. Ano? Yung mga ginigiba, yung mga bahay ng mga politiko. Bad trip. Ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila. O, yan yung sinasabi ko sa inyo. Sa kala ko, ako lang yung nakahalata ho eh. Diba? Pagka yung gagalit na siya, naaano na siya, nababanatan siya. Diba? Ayun, pupunta, tatakbo doon sa Net 25. Ganun. Mga kababayan, tatakbo, pupunta doon sa Net 25. Then magsasalita. Tapos, syempre, may kakampi siya doon, dalawa. Diba? Yung si, ano pangalan no? Si Tortokoy, tsaka yung hindi ko alam yung isang pangalan. Hindi ko alam yung mga pangalan nila eh. Natinanatan ako. So ako naman, the more Pero napansin nyo, alam nyo yan, yung estasyon na yan, INC ho yan, mga bossing, no? Dati, lagi nilang sinasabi na ang Iglesia ni Cristo ay walang kinikilingan, ang Iglesia ni Cristo ay hindi mahilig sa mga politika, ayaw nila nang may tumatakbo sa kanilang mga kamiyembro, etc., etc. Nag-iba na ho siguro. Kasi si Marcoleta, Iglesia ni Cristo, di ba? Parang ang napapansin ho natin, mga boss Chipamo, sir, is unti-unti na sila, no? Unti-unti na sila na nagluluklok. Yan. Sa Senado, ayan, andyan na si Rodante Marcoleta. Dito sa Kongreso, nandyan na din yung Marcoleta. Unti-unti na silang sumasali sa politika. Siguro ho, kailangan na ng kapangyarihan. Ano? Wala na, nabe-break na yung sinasabi dati na hindi sila sumasali sa mga ganyan, sa mga politika. na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, Sa trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos itong investigation, ito-forward pa natin yan sa ombudsman eh. Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Kung titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadal sa Senate Blue Ribbon Committee? I-research niyan. Ilang percent? Kung totoo. Sabi ni Virgilio Torres, pag si Marcoleta nag-imbestiga dyan sa Senado, asahan na natin na walang mangyayari dahil po protektahan. No? Asa na ba? Lang niyan ang mga DDS na sangkot. Mukhang yan na nga lang nakikita natin. Piruin mo, may mga senador ho na sangkot doon sa mga flood control. May mga pangalan na lumilitaw na mga pangalan ng senador. Tapos ang investigasyon doon sa Senado. Tapos yung mga magtatanong, silang mga senador. Yung mga magtatanong, yung mga nadadawit yung pangalan diyan sa flood control na yan. Ano saysay nito nung kay Marcoleta? Kaya ako ho, mga bossing, talagang iintayin ko, no? At mas may kahulugan para sa akin yung binuo o ginagawa o itinatayo ng Pangulo na independent body para mismong mag-imbestiga dito po sa flood control, dito po sa mga ghost project. Yun ang aabangan natin. Pero sa ngayon, dahil wala pa ho, enjoyin muna natin yung comedy show diyan sa Senado. Di ba? Sa ombudsman talaga, separate investigation. Siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapaepal grandstanding kasi diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin, I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive nata ito, napipiko nata ito. Napipig. Hindi, mukhang pikon naman talaga si Marcoleta. Ano? Tingnan nyo, pagka dumayo kayo doon sa Net 25, nandun nagsasalita, doon siya nagsusumbong eh. Doon niya binubuhos yung inis niya eh.
Although kasama yung mga kapatid ko. It doesn't mean that because may kapatid ko dyan, ay medyo same Hindi na siya babanat, di ba? Hindi porket nandyan yung mga kapatid niya, hindi na siya babanat. na sila. No, ginagawa kong trabaho ko as a media person. Let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, mataas ng antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Oh, well, in relation... The question really is, ang mga tao, nag-i-enjoy na lang nagiging national pastime Eto, nagiging katawa-tawa na lang ho. Diba? Sabi ni Dukha ng Ceresa Force, alisin ang paepal sa na hearing. lang to eh. So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. They will work Hindi, ang nakikita ko ho dyan, ang magiging sisteho o ang magiging dulot lang yan, oh, for the record, ganito, may tinanong ni Senator Joel Villanueva, nakausap ko po ba kayo? No, patungkol sa mga flood control doon sa Bulacan. Wala, Your Honor. Lumapit po ba ako sa inyo para sabihin, magaling po ako dito at kailangan sundin nyo yung etong ganitong ganyan. Meron ba akong ini-offer sa inyo na ganito, ganyan? Nagkausap ba tayo? Yun lang ho yan. For the record, para kapag nagkaroon ng mga talagang investigation, hindi, sinabi na dun, umamin na dun yan, sinabi niya na wala akong kinalaman dyan. Ganun lang ho yan.